Hello Philippines and hello world! Miss Michelle D. abay babalik ng Thailand para dito. Sino nga ba ang susugurin ni Michelle sa Thailand matapos ang mga anomalyang nangyari sa lugar na ito? Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Matapos ngang makauwi itong si Miss Michelle D, ang Miss Universe representative ng Pilipinas, ay kabi-kabilaan nga ang mga interviews at mga trabaho na ino-offer sa kanya. Halos naikot na ata ni Miss Michelle D ang lahat ng mga network, ang hindi lang niya talaga na-guest is sa ABS-CBN dahil wala namang prangkisa ito. So naikot niya na mula sa Net25, tapos GMA7, kung saan-saan po siya, mga TV guesting niya sa mga news, dahil talagang hindi po matapos-tapos yung mga interview. At nakita natin kung paano po talaga in-embrace at minahal ng mga Pinoy itong si Miss Michelle D matapos ang napakaganda niyang ipinakita dito po sa katatapos lang na Miss Universe 2023. Ipaniliwanag po ni Miss Michelle D ang lahat ng mga experiences niya, good or bad experiences, at talaga namang hinahangaan pa rin si Miss Michelle D at pinaghihinayangan na hindi nga siya nakahawak ng mikropono para po ibigay yung best shot niya sa pagsagot sa mga katanungan na bagay na pinaghandaan ng todo ni Miss Michelle D. Kasabay din nito, syempre po, nangangamba ang lahat dahil babalik na naman siya ng Thailand. Makikita niya na naman dun si Anjak Radiotatip na isa sa nagbigay ng talaga namang parang trauma para dito kay Miss Michelle D matapos niyang ipahiya, matapos niyang sabihan ng kung ano-ano po na bagay na ikinagalit ng maraming mga Pinoy. So sa isang interview dito po sa live update ni Miss Michelle D ay tila baga nagbabadya siya na may susugurin po siya sa Thailand. May naging realization si Michelle D kung bakit hindi nga niya naiuwi ang Miss Universe crown. Ito ay sa kabila ng halos lahat na sinasabi, deserve niya ang corona. I have to learn the hard way, sabi niya. You can never celebrate until the crown is in your head. So approaching El Salvador, I really don't know kung ako talaga ang panalo. My focus is really to do my absolute best sa lahat ng makakaya ko. I really want to give Philippines the best chance, of course, with that kind of mindset. Alam naman natin na destiny is either for you or not for you. Of course, we have to train that mindset. Inamin ni Michelle na nasaktan daw siya kapag napapanood kasi lalo na ang mga interviews niya after the pageant, parang sobrang chill niya lang. Pero inamin nito na nasasaktan at umiyak din. Of course, masakit nung hindi ko ako tinawag sa top 5. Naiyak pa ako sa backstage. But again, I really have it for reason. Ako, I'd rather enjoy yung mga opportunities na dumarating sa akin ngayon. Kasi kung mapapansin po ninyo, daig pa po niya ang Miss Universe. Kasi si Miss Universe Nicaragua, hindi nga po siya freely makagalaw, hindi niya po magawa yung kanyang mga advocacy na pagiging Miss Universe. Samantalang si Miss Michelle D, abot-abot po yung mga projects na nakaaamba para po sa Miss Universe na ito. Dahil nakabalik na sa bansa, sobra saya raw ni Michelle na nasa Pilipinas na siya. Pakiramdam niya nga raw ay tumataba na siya. Magre-resume na rin si Michelle sa kanyang acting career. May nakalatag na raw na serye ang Kapuso para sa kanya. Sabi niya, I am so blessed to given so many opportunities. Marami po talagang dapat abangan. Say niya, makakasama na rin ni Michelle si GMA primetime series na Black Rider. Bukod pa sa ibang projects pa rin na hindi pa niyan ma-announce. At nagpakita rin ng excitement si Michelle kung sakali at magkasama sila ng proyekto ni Miss Thailand na si Antonia Porslid. Anya, of course, well, very excited. We've expressed that if anything comes up, and with Antonia, we have very similar outlook in life. Kaya both of us are very excited, especially with inquiries sa kanyang bansa. But one thing for sure, I'll be flying to Thailand for her to turn over crown. So, babalik po siya ng Thailand para po i-turn over ang crown, para po at least, syempre, para magkita na rin sila nitong si Miss Thailand na isa sa mga nasasabi natin na talagang nabuo na po yung kanilang friendship.
At isa po sa mga headline ngayon, yung hashtag 4D, no, na kung saan pinagsama mo yung pangalan nila ni Miss Thailand. So sa kabila ng lahat ng ito, ay nagbabadya nga po na muli na namang magkakasama itong dalawang ito. Kaya tuloy, nabibigyan po ng mali siya, no, yung kanilang pagkakaibigan. Sinasabi, matapos kasing umamin nitong si Miss Michelle D na siya po ay miyembro ng LGBTQ, talagang ito nga, nag-iisip ang lahat ng mga fans na tila baga more than friends ang tinginan nitong si Miss Thailand at saka ni Miss Michelle D. Pero nilinaw naman ni Miss Michelle D na wag daw lagyan ng mali siya yung kanilang pagkakaibigan. So, dahil po dito is nakaamba na nga na sumugod itong si Miss Thailand, si Miss Michelle D sa Thailand para po isurrender yung crown na di natin malaman kung ano pong klase ng crown yung kanyang isusurrender. Dahil ang alam lang natin, sabi niya, but one thing for sure, I'll be flying to Thailand for her turnover crown. Ayun, for her turnover crown. And of course, syempre, inaabangan din natin yung pagkikita nila nitong si Miss Thailand dito po sa bansang ito. And sunod-sunod na, no, yung kanyang mga blessing na dumarating sa buhay niya. Abangan natin yung kanyang paglabas sa Black Rider. Talagang igagrab na opportunity yan ng GMA dahil syempre very hot itong si Miss Michelle D. So dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komentong napili po natin mula naman sa ating mga latest updates. So let's start off with Miss Allen James. This Thai Akla will not allow the Philippines to win again sa Miss Universe regardless of how good the Philippines representative being sent while he is the owner. He will admit ever that, mark my words. Yes, true naman po tayo dyan, no? Hindi na po talaga papayagan niya ni Anja Radiotatip na magkaroon pa ulit ng another Miss Universe. Kasi syempre, hindi na po yun kasama sa plano niya. Kaya naman, yan talaga yung inaasahan ng maraming Pinoy. And of course, Miss Arturo Mabasa, Miss Universe under the ownership of Akla and Jack Radiotatip was freaky one and very cooking show. Miss Universe 2023 and Miss Grand International 2023 very ridiculous. Sabi nga po ng ilan sa mga manonood na parang nawalan na rin sila ng tiwala dito po sa nasabing prestigious event na ito or prestigious pageant dahil po sa mga katulad ni Anjak Radiotatip, ano. But anyway, syempre po, sabi ni Roberto Maaga, the top 5 winner of Miss Universe 2023 had no challenge at all. Miss Universe 2023 was branded as the worst cooking show of the world. Totoo po yan. Actually, parang nagmarka po itong year 2023 dahil po dun sa cooking show. Although, maraming beses na rin nangyayari yan, pero talaga ngayon po talaga sobrang nag-ingay at nahalungkat ang lahat ng mga anomalya na nababalot dito sa prestigious event na ito. Kaya nga po lagi nating sinasabi na naging blessing in disguise po talaga itong si Miss Michelle D dahil talagang nabuksan ang mga Pilipino at ang buong mundo sa mga anomalies na nangyayari dito. Sabi ni Salar Bellarmino, as of now, nangyari na yon, so we find plan for next year Miss Universe competition. First plan, we buy out the Miss Universe organization or wait for any investor na makabili. 3, if Mr. Thailand owners is still. So, as of now, wino-work out na po talaga na mapalitan na yung owner, no, na si Anjak Radiotatip para po sa mga susunod na Miss Universe event. Sabi ni Florence Balabo, no need pa natin yon, totoo na nasa top 5 at gun sa top 3, andyan si MMD. Paninig ang sagot ni MMD sa buong mundo. Ayun. May interview niya po kay Boy Abunda, pinakita niya talagang galing-galing niya, 'di ba? At hindi po siya para siraan or magalit kay Anjak Radiotatip. Sabi ni Joe The Simple 685, dapat lang wag nang mag-manage ng Miss Universe si Uncle Ann, naloko na. Yung beauty pageant na dapat sana para lang sa mga tunay na babae, ginawa na niyang cooking show and freak show. Totoo naman, 'di ba? Kaya po hintay na lang natin ang decision po kung sino po talaga mag-a-acquire para dito. Hintayin po natin kung sino po talaga yung bibili, no, para sa Miss Universe pageant na ito.
Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account, which is Dareds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!